3 araw bago ang deadline para sa consolidation ng mga PUV, maghain ng extremely urgent motion sa Korte Suprema ang ilang grupo para pigilan ito. Pero ang Transportation Department nanindigang mananatili ang deadline. At nakatutok si Salima Refran. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang iba't ibang transport groups at civil society organizations laban sa nakaambang deadline para sa consolidation ng mga prangkisa para sa PUV modernization sa araw ng Linggo. Naghain sila ng extremely urgent motion para sa issuance ng temporary restraining order o writ of prohibition para pigilan ang consolidation deadline na nakatakda sa bisperas ng bagong taon. Pag by January 1, 2024, wala pang TRO at ma-implement, kakansilahin ang libo-libong prangkisa sa buong bansa. Chaos ito. This is a disaster waiting to happen. Magkakaroon ng malaking transport crisis ngayon na darating na January. At alam natin yan na ang maepektuhan niya na hindi lamang yung kabuhayan ng mga driver at mga operator, kundi mismo yung ating economic sapagkat saan sasakay yung ating mga mamamayan. Pinakukomento naman ng Supreme Court sa naunang petisyon ng mga grupo ang mga respondent na Department of Transportation at sa Secretary Jaime Bautista at Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at si Chairman Teofilo Guadis III. Binigyan sila ng 10 araw para magbigay ng komento sa petisyon na hiniling na ideklarang labag sa konstitusyon ang mga inilabas sa Department Order at Memo Circular ng DOTR at LTFRB. Sa inilabas namang pahayag ni Secretary Bautista, sinabing nananatili ang consolidation deadline. Mayorya na raw ang natanggap nilang suporta mula sa mga operator, lalo't 70% na raw ang nakilahok sa proseso ng konsolidasyon. Buo raw ang commitment ng gobyerno na maipatupad ang programa para maibsan ang paghihirap ng mga commuter at magkaroon ng malinis at ligtas sa pampublikong transportasyon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.